I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, Ay, ewan ko, basta parang unti-unti na yata lumalabas ang mga baho ng mga tao talaga. Hindi naman lahat, but siyempre, shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Ayan si Bongo pumalag mga kababayan. Wow, pumalag si Bongo. Alam nyo, ito si Bongo, tahimik lang po yan. Di ba may kasabihan pag tahimik, nasa loob ang kulo? Pero maraming spekulasyon ang pagiging isang tahimik ng isang tao. No, maaring tahimik dahil sadyang ganun talaga siya. Tapos tahimik siya dahil mayroong malalim na tinatago. Ganun lang yun eh. Diba? Tahimik siya. Hindi pala away. Mapanganib ang galaw. Maganda ang ibig sabihin malinis ang kanyang pagkatao. Pag once na nagsalita, malalim, lalo na pag eksperensyado. Yan po si Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? May tahimik din na akala mo tahimik, yung pala may tinatago. But anyway, sabi po dito, no? Kay Bongo pumalag. Nakaw talaga naman, oo. Sabi dito guys, yan, Bongo pumalag sa pagkadawit sa Cabral Files. Di ba nasabi ko sa unang video ko? Connect the dots. Ay nako, alam nyo, pag tahimik, nasa loob ang kulo, pero maraming spekulasyon. Nox naman. Correct me if I'm wrong guys, Sabi po ng Abanti, today is December 25, 2025. Agay! Sabi dito mga beswa, kumusta po ang Christmas nyo? Masaya ba kayo? Ayan Sabi dito mga kababayan, naglabas ng pahayag ang tanggapan ni Senador Bongo kaugnayan sa tinatawag na Cabral Files. Grabe. Sabi ko nga, walang usok na hindi uusok. Pag umusok yan, sigurado lalabas at lalabas ang katotohanan. Napapaso sa sarili niyang gawa, na matagal na palang nakastock na dapat ilabas. Kaya umuusok. You see mga beswa, sabi niya, pumalag siya dahil doon sa Cabral Files. Di ba sabi natin, connect the dot. Bakit? Kung si Pulong Duterte nga si dating Yusek Cabral ang nag-confirm na si Pulong Duterte napunta sa kanya ang 51 billion. Si Bongo pa kaya? Di ba? Ayon dito, kamakailan lamang na nalalaman ang tungkol sa mga dokumentong ito. Nalalaman natin yan guys sa takdang panahon. Pag nakita na lahat yung mga nasa loob ng computer ni dating Yusek Cabral, di ba nasa ombudsman yun? Well, ako naman, basta depende tayo sa anumang investigasyon ng NBI, DOJ, Ombudsman, or ICR, o ano pa, doon tayo. Pero lagi nating sinasabi, pag once ang mga tao talagang nasasangkot sila, lalo pa yung puon nila ay nasangkot, nasa kulungan, sigurado yan. Sangkot din sila. Di ba? Parang ganun ang dating ko, yung kaisipan ko lamang. Di ba? Sabi po dito, to date, we have not been furnished copies of the complete documents being cited, nor have we been given sufficient opportunity to verify their authenticity, context, and accuracy sa dito. OM goes.
Oh, 'di ba? Shout out sa inyo mga kababayan. Merry Christmas again. Sabi dito, tuloy, ipinaliwanag din ng tanggapan na ang National Expenditure Program NEP ay panukalang budget ng Pangulo at tanging executive branch lamang ang gumagawa nito. Bilang membro ng minority bloc at oposisyon sa nakalipas na 2 taon, walang umanong authority, participation o control si Senator Go sa paggawa o pagpasok ng mga proyekto sa NEP na anilay purely an executive function. Di ba may request project siya, mga kababayan? Parang insertion, di ba insertion din yun? Request project. Wawa. Ilan bang request project ni Bongo? 5 ba? Correct me if I'm wrong. Mayroon na tayo unang video eh. Ay nako. Tahimik pero pag nasa loob ang kulo. Or mayroon talagang taong sadyang tahimik. Dagdag nito, bukas ang senador sa anumang makatarungan objectives at nakabatay sa ebidensya na pagsusuri sa mga usaping ito at handang makipagtulungan sa nararapat na otoridad kapag naibigay na ang kompleto at verifikadong impormasyon. Ayan. Diba? Who knows? Hindi natin alam. Baka mali man sila sa pagbibintang. O, diba? Pero lagi din natin tandaan na si Bongo ay mayroong request project. Hindi ko lang siya kung ilang project ba yun. 5 ba yun? 5 projects nung NEP 2025 GAA, mga kababayan. Ang tanong, yung project ba na yun, nagawa na ba nila? Nasaan yung pera? Oh, di ba? Sa project na yun, saan ang resibo? Yun ang importante di ba? Ulitin natin, walang usok na hindi uusok. Pag bumubulusok, ibig sabihin, mayroon talagang, ibig sabihin nun. We respectfully call for due process and responsible reporting, particularly on issue that mislead the public if taken out of proper context. Pahayag pa nito si Cabral Files, makikita umano ang lahat ng senador at congressman na may insertion sa 2025 budget para sa mga proyekto sa ilalim ng Department Public Works and Highways. Di ba nakita nyo yun? Yung project nila, requesting project nila, insertion yun sa pagkakaalam ko. Mayroon si Bongo doon, guys. Halos, hindi, lahat ng senador, kahit yung mga hindi nanalo, mayroon din. Well, sa ngayon, pwede mo i-deny yan. Dahil, umpisa pa lang ng investigasyon, time will come, malalaman din ang totoo. Diba? Lalahanin nyo yung Malasakit Center, hindi kay Bongo pera yun galing sa pera ng bayan yun. Diba mga kababayan? Minsan ang mga tao hindi pa nga sure, hindi pa confirm, pumuputak-putak na, diba? Parang minsan maghinala ka na lang bakit ka agad mag-react, diba, kung wala namang tinatago. Kaya nga sabi ko, 'di ba, maraming katangian ang isang tahimik na tao. 'Di ba? Tingnan niyo guys yung nagko-comment. Sabi diyan, release the full Cabral files to the public, let them decide. Yes. Pumutak agad, di pa napipisa ang itlog. Agoy. Oo nga, di nga ba? Sabi natin, I hope whoever is the fault will suffer, not just baseless accusation. Yes. Sino bang gumagawa ng sino na ba naman gumawa ng accusation para i-accuse sila? Di ba sila lang din? Kasi sila ang may insertion Ngayon, pag nasa kote sila, to deny. Hindi pa nga fully investigation. Putak na ng putak. Parang mahalata na may tinatago, 'di ba? Parang gano'n ang dating. Naghahari talaga ang kadiliman ngayon. The day of reckoning will just come soon. Ay nako.
Kaya nga, kung hindi si Pangulong Marcos Jr., hindi talaga mangyayari ito. Hindi nabubunyag ang mga kalukuhan nila. Ganun lang kasimple yun. 'Di ba? Sino ang gumagawa ng ikasasabit nila, ikasasama nila? Eh, 'di ba sila lang din? Since pa, umpisa pa lang, matatanda na sila, may pinag-aralan sila. Alam nila kung ano ang tama at mali. At alam nila kung gumawa na sila ng kasalanan, alam nila kung ano ang magiging consequence nun. Dahil may batas po tayo. Eh, para tila bang hindi sila natatakot sa batas. O, di ba? Na nagnanakaw sila sa kabanang bayan. O, di ba? Dami talagang issue na lumalabas, pero sa huli, serbisyo pa rin ang nakikita ng tao. Ay, hindi, ang malasakit center sa ano yan? Sa galing sa gobyerno yan. Totoo naman yun. 'Di ba? Si ano nga, sabi ni Garma, nadadawit nga ang pangalan ni Bongo eh. Kayo naman, no? Suot mo na lucky charm mo para makalusot ka na naman. Agay. Oh. Alam mo kung anong lucky charms ni Bongo? Malasakit center. Baka naman kasi totoo ang nakalagay sa listahan ni Jose Cabral. Dapat mapunta ba yung listahan sa DOJ para masampahan ng kaso? Ang mga yan sa ombudsman, Christmas na wala pang nakukulong ng mga senador, ay iba ang senador o iba yung ordinaryong tao. Ang mga mambabatas, proseso po ang pag-iimbestiga dyan. Hindi instantly ipakulong mo sila kaagad. Kayo naman, maghintay kayo. O, ano bang pagkakaibahan ni Diskaya sa mga senador, sa mga politisyan, Ber? O, sige nga. Hindi naman po porque nasasangkot sila, ikulong mo kaagad sila. Hindi ganun. Palawakin nyo yung utak nyo. Hindi yung utak DDS. 'Di ba? Oh. Sila nga yun eh. 'Di ba? Oh, DDS ka eh. Oh. See? Ay nako. Alam nyo mga kababayan lagi nyo tandaan, dalawa po ang kalaban ng Pangulo. Hindi, I think tatlo. Makakaliwa, dilaw. Pero ang ibang dilaw hindi naman ganoon ka toxic. Ang iba nga bumibilib kay PBBM eh. Tapos DDS. O yan. Tulad nito. 'Di ba? Hindi naman forke sabihin na may makukulong bago Pasko. Ay nako. Siyempre, may makukulong talaga. Si Diskaya nakulong, 'di ba? Mag-asawa. Ang daming nakulong. Magkakaiba yan. Ang politician kaysa sa mga contractors. Yun talaga on the spot talaga. Ang mga senador, proseso pa yan kung sino man sa kanila or sino man sa mga ibang mambabatas na tawag dito, mga congressman. Pagsusuriin mabuti, busisiin mabuti. 'Di ba? Kasi nasa posisyon sila ng gobyerno, kailangan naman 'yun idadaan sa due process. Kung yung mga nakulong nga si Diskaya nga, due process ang nangyari eh. 'Di ba? Maghintay kayo, marunong kayo maghintay. So 'yun mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Ang kapalagayan ko, hintayin natin ang masusing pag-iimbestiga. Ebidensya ang kailangan para sila ay masintensya. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.